Nagsimula ang kwento sa isang minahan sa bundok kung saan nagkandara pa at takot na tumakbo ang mga trabahador dahil biglang gumuho ang minahan ng lumindol. Sa gitna ng gulo, may isang babaeng mahaba ang buhok na may pulang bandana na nakatayo lang at tahimik na nanunood sa mga batong nahuhulog mula sa itaas. Dinurog ng mga batong ito ang mga kahoy na suporta at tumama sa ilang trabahador na hindi nakatakas. Tapos kitang-kita ang babaeng may pulang bandana na nakatayo na nakaunat ang mga braso sa gitna ng naglalagablab na apoy. Maya-maya, may isang matang nagniningas na pulang-pula na nakatitig ng matindi. Lumipat ang eksena sa plaza ng bayan. Isang babaeng nakatakip ng sako ang ulo at may suot na pulang bandana ang nakatayo sa isang entablado na kahoy na nakatali ang mga kamay. Sumisigaw ng galit ang mga taong bayan sa ibaba at inuutusang patayin ang dalaga dahil sa tingin nila siya ay isang mangkukulam. Samantala, sa balkonahe sa itaas, may dalawang lalaking nanunood ng maigi. Yung isang lalaking may gintong kwintas ay umiinom ng inumin mula sa kanyang kahoy na baso habang nagbubulong-bulungan. Nagreklamo siya na hindi pa rin lumalabas ang prinsipe para magbigay ng hatol sa mangkukulam. Minamaliit niya ang prinsipe na sabi niya ay tulog pa at hindi raw talaga magtatagal sa tahimik na bayang ito na tinatawag na Bien Choi. Dahil sa sobrang inis, sinabi niya na umuwi na lang sa Huibaw ang prinsipe. Sa ibang lugar, sa isang pasilyo ng gusali, isang matandang lalaking nakatimang madilim na kapote na nagngangalang Barev ang sinabihan ng isang babaeng alila na ang mahal na prinsipe ay tulog pa. Pumasok si Barev sa isang madilim na silid. Sa loob, isang lalaking may mahaba at puting buhok ay nakahiga ng walang malay sa isang upuan sa tabi ng mesa. Sinubukan ni Barev na gisingin ang lalaki. Pagmulat ng mata, kitang-kita ang pagkalito ng lalaking may puting buhok. Sinabi ni Barev na oras na para sa bitay ng mangkukulam at hinihintay ng mga tao ang kanyang desisyon. Nang marinig ito, tinitigan ng lalaki ang kanyang dalawang kamay na may pagkagulat at bumulong na ang lahat ng ito ay masyadong totoo para sa isang panaginip. Dahil nalilito pa, nagpa siya ang lalaking may puting buhok na sumabay na lang muna sa agos at pumayag na lumabas. Habang naglalakad, tumingin siya sa tasang natapon sa sahig at nagtaka kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Pagdating sa balkonahe, nagkaingay ang mga tao at tinawag siyang prinsipe. Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang mga tao. Nang makita ang babaeng nakagapos sa entablado, kinumpirma niya kay Barev kung iyon nga ba ang mangkukulam. Sa tingin niya ay katawa-tawa ang pangangaso sa mangkukulam. Kaya sa simpleng dahilan na inaantok siya, ipinagpaliban niya ang hatol ng bitay sa ibang araw. Siyempre, tutol dito ang pangunahing kawal na si Charter Lanisi. Pinaalalahanan ni Charter na kung hindi agad papatayin ang mangkukulam, dadagsa ang iba pang mga mangkukulam. Pero imbes na matakot, itinuro pa ng prinsipe si Charter at sinabi na kung dumating sila, hulihin na lang lahat. Ang biglaang desisyong ito ay nagpagulo sa mga tao at sa isang babaeng may itim na belo sa ibaba. Pagkatapos noon, umalis ang grupo ng prinsipe gamit ang isang parweheng hinihila ng kabayo na mahigpit na binabantayan ng mga sundalo. Sa wakas, nakarating ang grupo sa isang malaking kastilyong medieval na nakatayong matatag sa tabi ng ilog. Pagdating doon, bumaba ang lalaking may puting buhok kasama sina Barev at ang blonde na kawal na si Charter. Diretso siya sa kanyang kwarto at nagmuni-muni habang tinitignan ng carpet na may family tree ng kaharian ng Wimbledon at ang kanyang refleksyon sa salamin. Sa sandaling ito niya napagtanto na siya ay nag-reincarnate at nasa loob na ng katawan ng isang walang kwentang prinsipe. Ang masama pa, napadpad siya sa isang liblib na lugar kung saan ang mga tao ay makaluma at siya ay nakatrap sa isang gyera para sa trono ng pamilya. Kahit na ganito, tinanggap niya ang katotohanan ito at nagpa siya na simulan ang kanyang bagong buhay bilang Roland Wimbledon. Maya-maya, pumasok si Barev sa silid. Habang kumakain ng tinapay, nagtanong si Roland kung bakit nakansela ang bitay kahapon. Ipinaliwanag ni Barev na ito ay isang seryosong bagay habang ipinapakita ang isang barya na may simbolo ng mata ng demonyo na pag-aari ng guild ng mga mangkukulam na nakita ng isang gwardya sa kanlurang kagubatan. Ipinaliwanag ni Barev na ang guild na ito ay mahilig mangolekta ng mga mangkukulam para hanapin ang banal na bundok at hindi sila nag-aatubiling mangkidnap ng mga sanggol na babae para gawing mangkukulam. Dahil dito, labis ang pag-aalala ni Barev na darating ang guild para iligtas ang mangkukulam na nakakulong. Ikinwento rin niya na ang mangkukulam ay nahuling gumamit ng cursed fire magic nang gumuho ang minahan kung saan natunaw ng mahikang iyon ang katawan ng isang lalaki hanggang sa mawasak. Sa halip na matakot, lalong naging interesado si Roland sa kwento at inutusan si Barev na samahan siya upang makita ang mangkukulam. Binalaan ni Barev si Roland na ang mangkukulam ay hinatulang bitiin dahil siya ay immune sa apoy. Walang pag-aalinlangan, naglakad sina Roland, Carter, at Barev sa madilim na piitan na tanging liwanag ng sulo lang ang gabay. Nagbabala si Carter na sobrang delikado ng lugar na ito.
Kahit na ang mangkukulam ay napigilan na gamit ang bato ng parusa ng Diyos, nagpatuloy pa rin si Roland hanggang sa makita niya ang babaeng mangkukulam na may blonde na buhok na nagngangalang Ana na nakakadena ang mga kamay sa dingding. Nang tanungin tungkol sa nangyari sa minahan, ikinwento ni Ana na tumakbo siya sa loob ng kuweba para hanapin ang kanyang ama na nadaganan ng mga bumagsak na bato sa paa. Sa kasamaang palad, may ibang menero na gustong nakawin ang pinaghirapang pera ng kanyang ama at plano siyang patayin gamit ang asarol. Dahil wala nang ibang choice, pinatay ni Ana ang menero na iyon. Napaiyak si Ana nang malaman niya na ang mismong ama niya ang nag-report sa kanya sa mga gwardya para lang sa gantimpalang 25 gold dragon. Nang tanungin ni Roland kung paano niya pinatay ang lalaki, sinabi ni Ana na iyon ay kapangyarihan ng demonyo. Walang ibang sinabi, lumapit si Roland at binuksan ang kadena sa kamay ni Ana. Sa isang iglap, pumutok mula sa katawan ni Ana ang isang napakalaking pulang apoy. Nagpanik si Carter at mabilis na hinayla si Roland paatros. Hindi man lang nag-alala si Roland dahil napansin niya na hindi kumakalat ang apoy, isang senyales na kaya itong kontrolin ni Ana at wala siyang masamang balak. Nang mawala ang apoy, dahan-daang lumakad si Roland palapit at ibinigay ang kanyang kapote kay Ana at seryosong inalok siya na magtrabaho sa ilalim ng kanyang utos. Narinig ang hindi inaasahang alok, si Ana ay nakatulala na lamang sa pagkagulat. Lumipat ang eksena kay Roland na abala sa pagsusulat ng thermodynamics sa isang papel na may drawing na mapa at pentagram. Napagpasyahan niya na napaka-praktikal ng kapangyarihan ng mangkukulam dahil kaya nitong lampasan ng mga gabi. Maya-maya, pumasok si Barev dala ang isang ulat. Sinabi ni Barev na ang ika-50 bitay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mangkukulam ay matagumpay na napik gamit ang isang pabalat sa ulo para walang maghinalang mamamayan. Dahil dito, inutusan agad ng prinsipe si Barev na ihanda ang mga datos ng pananalapi. Ulat ng buwis, industriya, at populasyon ng Nayo ng Bianchoy sa nakalipas na 10 taon. Nagulat si Barev dahil napagtanto niyang seryoso na rin palang sumali ang prinsipe sa laban para sa trono. Lumitaw sa screen ang isang mapa na nagpapakita na ang kanyang mga kapatid ay may maunlad na teritoryo sa militar at ekonomiya, samantalang siya ay nabigyan lang ng liblib na nayon. Matapat na sinabi ni Barev na halos zero ang tsansa ng prinsipe na manalo. Kahit na pumayag ang prinsipe sa mapait na katotohanan ito, iginiit niya na kailangan niya ng ibang paraan para makuha ang atensyon ng kanyang ama. Para maisagawa ang kanyang plano, ipinakita ng prinsipe ang mapa ng banal na syudad ng Hulo Mesi at ipinaliwanag na ang totoong namumuno sa kahariang ito ay hindi ang kanyang pamilya kundi ang simbahan. Ang hari ay isa lamang pon dahil ang kanyang kapangyarihan ay nangangailangan ng basbas ng papa. Dahil dito, plano ng prinsipe na magtayo ng isang kaharian na malaya sa kontrol ng simbahan upang agawin ang trono. Ang paraan ay ang paglantad sa mga kasinungalingan ng simbahan, isa na rito ang paniniwalang ang mga mangkukulam ay demonyo. Dahil dito, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit mapilit niyang iniligtas ang mangkukulam. Ipinangako pa ng prinsipe ang posisyon ng kanang kamay ng hari kay Barev kung mananalo sila. Dahil sa sobrang kaba, pinawisan si Barev sa mga balak na ito. Paglabas ng silid, nagkataon namang nakita ni Barev si Carter. Sa takot, ikinwento ni Barev na sobrang delikado na ng sitwasyon dahil kakaiba ang kilos ng prinsipe at ng mangkukulam. Dahil dito, pinigilan ni Carter si Barev at humingi ng mas detalyadong paliwanag. Lumipat sa bakuran ng kastilyo kung saan makikitang iniisip ni Ana ang nangyari nang ibigay ni Barev ang kontrata ng trabaho sa mangkukulam. Nakasulat sa kontrata na si Ana ay magtatrabaho sa pantay na posisyon at makakatanggap ng sahod na isang gold dragon coin bawat buwan. Sobrang gulat ni Ana sa halagang ito dahil mas malaki ito kumpara sa kinikita ng kanyang ama sa loob ng 1 taon. Maya-maya, lumapit si Roland kay Ana. Nagtataka pa rin si Ana kung bakit siya iniligtas gayong pumatay siya ng tao. Kahit na sinigurado ni Roland na ito ay depensa lang ng sarili dahil ang kanyang ama ay sinalakay ng magnanakaw, tinanggihan pa rin ito ni Ana at naniniwala siyang siya ang nagkatawang tao ng demonyo. Dahil dito, pumitas si Roland ng isang bulaklak na chamomile at ibinigay kay Ana. Nang hawakan ito ni Ana, tinakot siya ni Roland na napakalaso ng bulaklak na iyon. Agad namang itinapon ni Ana ang bulaklak sa lupa. Pero imbes na magalit, tumawa si Roland at umamin na nagbiro lang siya. Ipinaliwanag ni Roland na hindi nagbago ang tunay na katangian ng bulaklak, ang nagbago lang ay kung paano ito tiningnan ni Ana. Ganon din ang kapangyarihan ng mangkukulam, ito ay likha lamang ng kalikasan na sa simula't simula ay walang mabuti o masamang katangian. Kahit na binigyan na ng lohikal na paliwanag, hindi pa rin naniwala si Ana. Sa kanyang alaala, naalala niya ang pangyayari nang sumambulat ang malaking apoy mula sa kanyang katawan na labis siyang tinakot.
Dahil sa sobrang trauma, naramdaman ni Ana na ang kanyang kapangyarihan ay papatay lang ng mga taong nakapaligid sa kaya nakiusap siya kay Roland na patayin na lang siya kaagad. Pero mariing tinanggihan ni Roland ang kahilingang ito. Pinayuhan niya si Ana na ang kamatayan ay isang uri ng pagtakas na hindi malulutas ang anumang problema. Sa halip, nag-alok si Roland ng ibang daan. Ang isama si Ana sa paggawa ng isang bagong mundo kung saan ang mga mangkukulam ay malayang mabubuhay nang hindi kailangang magtago o mahiya. Nang marinig ang magandang alok na ito, agad na naisip ni Ana ang isang maliwanag na mundo kung saan siya ay maaaring mag-aral muli, magbasa ng libro, kumanta, at matupad ang kanyang pangarap na maging guro para sa mga bata. Habang umiiyak ng dahil sa saya, nagtanong si Ana kung magkatotoo ba ang isang araw na kagaya noon. Tiniyak ni Roland na mangyayari ang panaginip na yun basta't magtutulungan silang lahat. Sa wakas, natahimik si Ana at pumayag na subukan ang bagong landas na ito. Sa susunod na eksena, pumunta sina Carter, Lolo Barev, at Ana sa bakuran ng nayon para magprakti ng mahika. Inutusan ng kawal si Ana na matutunan niyang kontrolin ang kanyang temperatura. Pumikit si Ana at naglabas ng malaking apoy mula sa kanyang mga kamay patungo sa tambak ng bato. Dahil sa lakas ng apoy, nasunog ang kanyang damit kaya napilitang lumapit ang mga babaeng alila dala ang puting tela para takpan ang kanyang katawan. Pagdating ng gabi, pumasok si Ana sa kanyang kwarto at nakakita ng isang plato ng masarap na waffle kasama ang isang maikling sulat sa mesa. Sa ibang silid, makikitang abala pa rin ang prinsipe sa pagbabasa ng tambak na dokumento. Biglang lumipat ang eksena sa isang babaeng may kayumangging buhok na nagpakawala ng isang kalapati mula sa bintana ng tore sa gitna ng madilim na gabi. Kinabukasan ng umaga, nagpulong ang prinsipe kasama si Barev para talakayin ang ulat ng ekonomiya ng nayon ng Bienchoy na lubhang wasak. Zero ang kanilang kita dahil ang mga minahan ay ipinapalit lang dati sa konting pagkain mula sa kuta ng Kang. Dati ay ibinibigay ni Baron Baulisi lahat ng minahan doon dahil ang mga Maharlika ay may maraming ari-arian sa kuta kaya wala silang pakialam sa kapalaran ng mga taga-nayon. Nagpasya ang prinsipe na itigil na ang sistemang ito ng palitan na lugi sila. Plano niyang ibenta ang mga minahan sa lungsod ng Liuya ng 50% diskwento para monopolohin ang merkado at pagkatapos ay bibili ng pagkain gamit ang baryang ginto. Hindi lang iyon, sa ruta ng Ilog Sisu, plano rin ng prinsipe na magbukas ng ruta ng kalakalan sa buong bansa. Narinig ang malaking planong ito, nagpanik agad si Barev. Binalaan niya na kung lalaban sila sa utos ng kuta, hindi pababayaan ng mga taga-nayon na magkaroon ng masisilungan kapag dumating ang buwan ng mga demonyo. Ipinaliwanag ni Barev sa pamamagitan ng isang illustrated carpet na tuwing magsisimula ang taglamig kapag umuulan ng niebe, babukas ang pintuan ng impyerno sa bundok Lomji. Ang mababangis na hayop ay magkakaroon ng enerhiya ng demonyo at magmumultasyon sa mga kaayla-hilakbot na halimaw na umaatake patungong silangan. Dahil ang nayon ng Bienchoy ay walang kahit anong pader, palaging napipilitang lumikas ang mga tao upang sumilong sa kuta ng Kang. Napagtanto ng prinsipe na hindi uunlad ang nayong ito kung patuloy na magpapalikas ang kanyang mga mamamayan. Tinawag niya si Carter upang humarap ang kanyang patrol team. Maya-maya, 4 na miyembro ng patrol kasama si Carter ang pumila ng maayos sa harap ng prinsipe. Ipinaliwanag nila ang normal na emergency procedure. Kapag lumitaw ang halimaw, magsisindi sila ng apoy sa bangin at tatakbo patungo sa ilog dahil ang mga halimaw na iyon ay hindi lumalapit sa malakas na agos ng tubig. Isang mangangaso mula sa tribo ng Mojan na nagngangalang Tevo ang nagulat na pumatay na siya ng mutated wild boar at lobo. Ang balat ng mga hayop na ito ay nagiging sobrang tigas at ang kanilang kilos ay napakabilis. Nagbigay din si Tevo ng mahalagang impormasyon na may isang species na kombinasyon ng oso, leon, at pakpak ng agila na mas nakamamatay dahil sa matalas nitong pangamoy sa paghahanap ng biktima. Labis ang kasiyahan ng prinsipe sa detalyeng ito. Binigyan niya ng gantimpalang 10 silver coins ang bawat miyembro ng patrol at pinaalis na sila. Pagkatapos ng pulong, niyaya ng prinsipe si Carter na maglakad patungo sa tore ng Parola sa tuktok ng bangin. Habang tinitignan ng kalupaan sa ibaba, bumitaw ang prinsipe ng isang baliw na pahayag. Hindi raw siya at ang 2,000 mamamayan ng Biencho ay magpapalikas ngayong taon. Nagprotesta si Carter dahil ang mga gwardya nila ay nasa ilang dosina lang. Iyon ay tila imposible upang mapigilan ang alon ng mga halimaw. Pero may puno ng pananalig, tumingin ang prinsipe sa malawak na lupain sa harap ng ilog at nagpasyang magtatayo sila ng pinakamatibay na pader doon upang labanan ang pagsalakay ng mga hayop na demonyo. Nagpatuloy ang kwento sa isang bodega kung saan si Carter ay nagbigay ng instruction na durugin ang limestone sa luwad. Ang pulbos ay saka inilagay sa hurno. Maya-maya, nagpakawala si Ana ng apoy sa hurno hanggang sa sumabog ito. Makapal na usok ang lumabas sa simi niya.
Pagkatapos, lumabas si Ana na pagod at agad na pinatong ng mga madre ang kanyang kapote. Pagkatapos nito, inutusan ni Prinsipe Roland si Charter na haluin ang pulbos ng nasunog na limestone sa gypsum sa ratio na 10:1 at pagkatapos ay gilingin ito ng pino. Tinawag ito ni Roland na bagong recipe mula sa kanyang alchemy workshop. Bilang pagsubok, inutusan niya silang ihalo ang pulbos sa tubig at ibuhos sa tambak ng bato hanggang sa masilyuhan ng mahigpit ang mga bitak. Ipinaliwanag niya kay Ana na ito ay mahika na tinatawag na na bubuo ng matibay na pader kinabukasan. Kinabukasan ay sinubukan ni Carter ang tambak ng bato sa pamamagitan ng pagpalo nito ng napakalakas gamit ang pala. Ang resulta ay tumalsik pabalik ang pala at hindi man lang gumuho ang bato. Dahil sa himalang ito, mabilis silang nagkaroon ng sigla upang gumawa ng hangganan na pader at kuta. Pero hindi inaasahan na gusto ni Roland gamitin ang materyales na ito para gumawa ng bahay na matibay sa bagyo para sa kanyang mga mamamayan. Mula sa araw na iyon, inutusan si Ana na magsunog ng isang tambak araw-araw. Si Carter naman ay pinag-ayos ng pader ng lungsod sa loob ng 3 buwan. Nang magtaka si Carter at tanungin ang pangalan ng alchemy powder, sagot ni Roland na ito ay semento. Pero sa kasamaang palad, napakabagal ng proyekto ng pagpapatayo ng pader at naging baluktot ito. Dahil sa pagkakasala, humingi ng tawad sa prinsipe sina Carter at Barev dahil wala silang karanasan. Iginigiit ni Barev na kailangan nila ng isang tunay na master arkitekto upang magtayo ng 2,000 talampakang pader dahil hindi sapat ang semento lamang. Sa payong ito, agad na naglabas si Roland ng utos na humanap ng magaling na arkitekto sa iba't ibang lungsod at handang magbayad ng kahit magkano. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Kay Van Buet ay luhang naaalala ang nakaraan tungkol sa bitayan at isang batang babae na sumisigaw na siya ay naging mangkukulam. Maya-maya, tinawag si KR upang basahin ang recruitment board mula kay Prinsipe Roland. Nakasaad sa paunawa na naghahanap ang prinsipe ng maraming construction worker at master arkitekto na may mataas na sahod at pagkakataong maging opisyal. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Kerr para mag-apply. Lumipat sa loob ng palasyo. Nag-aalinlangan si Roland dahil si KR ay isang lokal na guro lamang na nagtuturo sa mga bata kung paano sumulat ng pangalan. Pero inamin ni KR na siya ay nagtrabaho sa malaking proyekto sa Huabao. Lalong naghinala si Roland dahil alam niyang ang lahat ng proyekto doon ay hawak ng guild ng mga Mason. Dagdag pa, ang lahat ng miyembro ng guild na iyon ay pinatay dahil sa bumagsak na teatro. Dahil sa panggigipit, tuluyan ang nagsabi ng totoo si KR. Pinilit sila ng mga opisyal na gumamit ng murang bato upang makuha ang pera ng proyekto. Binalaan na ni KR na delikado ang batong iyon sa istruktura ng gusali, pero walang nakinig. Ang masama pa, nang bumagsak ang teatro, sinisi ng mga opisyal ang guild ng mga Mason para takpan ang sarili nilang pagkakamali na nauwi sa pagbitay sa lahat ng miyembro ng guild. Nakatakas si Kerr noong gabing iyon at nagkubli bilang ordinaryong mamamayan sa bayang ito. Pagkatapos magkwento, yumuko si Kerr at humingi ng pagkakataon para tabyusan ang kanyang kasalanan dahil sa panahong iyon ay wala siyang ibang choice para mabuhay. Sinabi ni Barev na ang kwento ni Kerr ay makatwiran sa batas kahit na siya ay isang takas. Walang pag-aalinlangan, pinatawad ni Roland ang kasalanan ni KR at agad na hinirang siya bilang master arkitekto. Bilang unang pagsubok, sinubukan ng kanyang kakayahan sa pagdisenyo ng pader gamit ang mapa. Sa puntong iyon, ipinakita ni Roland ang plano na gumawa ng isang pader na 2,000 talampakan ang haba, 15 talampakan ang taas, at 6 na talampakan ang lapad. Nagbigay ng solusyon si KR na maghukay ng kanal na kasing taas ng tao para sa pundasyon at humingi siya ng 150 manggagawa upang matapos ito sa loob ng 3 buwan. Pero pinaalalahanan ni KR na ang itaas na bahagi ay nangangailangan ng matigas na bato na dapat putulin at maaaring abutin ng 3 taon. Siyempre agad na tumanggi si Roland dahil ang ordinaryong kanal ay hindi makapipigil sa mga halimaw, lalo na't kinakailangang matapos ang pader bago dumating ang buwan ng demonyo. Dahil itinuturing ni KR na imposible ang target, nagbigay si Roland ng magandang ideya na ibaba ang taas ng pader sa 12 talampakan, bawasan ang lapad, at dagdagan ang bilang ng manggagawa sa 200 upang ang pundasyon ay matapos sa loob ng 1.5 buwan. Nag-aalinlangan pa rin si KR tungkol sa supply ng tinabas na bato na sigurado siyang hindi aabot. Pero ngumiti lang si Roland nang mahinahon at inutusan si KR na sumunod sa kanya upang may ipakita. Pagdating sa labas, tiningnan ni Roland, KR, at Barev ang tambak ng bato na nabuhusan ng semento. Sobrang humanga si KR dahil kayang idikit ng likidong iyon ang bato ng napakatibay kahit hindi na kailangang putulin at pakinisin pa ito. Sa napaka-praktikal na pamamarang ito, sigurado si Kerr na matatapos ang pader sa loob ng 3 buwan. Pero biglang naging seryoso si Ratwe Jakar.
Inihayag niya ang isang lihim ni Roland na sa bayan ng Bianchoy ay may isa pang mangkukulam na nagngangalang Nanawa. Ikinwento ni Kerr na si Nanawa ay isa sa kanyang mga estudyante. Habang nakayuko, nakiusap si Kerr na iligtas ang buhay ni Nanawa. Handa pa siya na gawing alipin ng bata basta't siya ay maligtas. Mariing tumutol si Roland at ipinaliwanag na hindi niya itinuturing na demonyo ang mangkukulam. Kailangan niya si Nanawa upang makatulong sa kanyang malaking plano, tulad ni Ana na tumulong sa paggawa ng semento. Nang marinig ito, laking gulat ni Kerr nang malaman na ang gumawa ng kamanghamanghang bagay ay ang mangkukulam na si Ana. Bilang karagdagang hakbang, hiniling ni Roland kay Kerr na dalhin si Nanawa sa kanya na may kasiguraduhang proteksyon. Pinaalalahanan ni Baref si Roland na si Nanawa ay anak ni Baron Payen, isang lokal na maharlika. Kapag ito ay nabisto, maaaring magdulot ng gulo sa mga maharlika. Dahil dito, inutusan ni Roland si Kerr na dalhin si Nanawa kinaumagahan sa oras ng eskwela upang hindi makaakit ng atensyon ng mga tao. Samantala, inutusan si Barf na bakantehin ang kusina upang gawing meeting place. Kinaumagahan sa kusina, dinala ni Kerr ang isang batang babaeng kulot ang buhok na nagngangalang Nanawa upang makita si Roland. Kitang-kita ang takot sa mukha ng bata. Sinubukan pa ni Roland na mag-alok ng matamis na cake upang siya ay pakalmayan. Biglang bumaba si Ana mula sa hagdan. Nang makita siya, mabilis na tumakbo si Nanawa na umiiyak at mahigpit na niyakap si Ana dahil akala niya ay patay na si Ana sa bitay. Pagkatapos manahimik ang paligid, tinanong ni Roland si Nanawa kung kailan niya nadama na siya ay naging mangkukulam. Ikinwento ni Nanawa na mga isang linggo na ang nakakaraan, sinubukan niyang tulungan ng isang maliit na ibong na bali ang paa. Biglang may lumabas na malagkit na tubig mula sa kanyang palad na pumalibot sa ibon at mahimalang gumaling ang sugat nito. Para patunayan ito, hiniling ni Roland sa bata na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa may sugat na ibon sa hawla. Ibinuka ni Nanawa ang kanyang mga kamay at naglabas ng maliwanag na berdeng ilaw na agad na nagpagaling sa ibon. Sa pamamagitan ng pagsubok sa ibang hayop gaya ng kuneho at USA, napagpasyahan ni Roland na kaya ng kapangyarihan ni Nanawa na pagalingin ang mga sugat at ay dugtong ang mga naputol na bahagi ng katawan. Pero sa kasamaang palad, hindi nito kayang palagwin ang nawawalang bahagi o buhayin ng patay na. Inutusan ni Roland si Charter na iuwi si Nanawa at sunduin siya tuwing tanghali para sanayin ang kanyang kakayahan. Lumipat sa isang madilim na silid kung saan ang isang matandang lalaki ay nag-uulat sa isang babaeng may puting buhok na matagumpay na ninakaw ng Haifan Fleet ang isang merchant ship ng Jincheng. Malaking tulong ang nakaw upang magbigay ng sandata sa isang buong hukbo. Dahil sa magandang balita, binigyan agad ni Siwo ng titulong kawal si Kapitan Delesh at ibinigay lahat ng nakaw sa kanyang fleet. Pero sa kasamaang palad, may kasunod na masamang balita. Nabigo ang misyon na patayin si Prinsipe Roland dahil ang target ay nawalan lang ng malay ng sandali matapos uminom ng may laso na alak. Ayaw makinig ng babae kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na magpadala ng isang bagay sa kapatid ng mamamatay tao bilang huling tagubilin. Hindi lang yon, dahil nabigo ang laso na ginawa ng Master Alchemist na si NB, inutusan din niya na bitayin ang Alchemist. Samantala, sa ibang lugar, ang proyekto ng pagpapatayo ng pader ni Prinsipe Roland ay maayos na umuusad. Dumating si Barev upang iulat na ang supply ng trigo mula sa Liuya ay dumating na sa pantalan at sapat ito para sa taglamig. Ang problema ay lubha silang nagkukulang sa budget at umaasa na lang sa personal na pera ni Roland na tumagal lang hanggang tagsibol. Kahit na ganito, kalmado pa rin si Roland dahil sigurado siya na kapag natapos ang pader ay makakapag-produce na ulit sila ng minahan. Sa kabilang banda, nag-aalala si Barrow dahil si Duke Ryan ng kuta ng Chang'e ay hindi mananahimik matapos maputol ang supply nila ng iron ore. At tama nga, biglang may dumating na ulat na ang sugo mula sa kuta ng Chang'e ay dumating na. Walang pag-aaksaya ng oras, inutusan ni Roland ang mga katulong na maghanda ng mamahaling pagkain mula sa mga bagong dating nasangkap para salubungin ang bisita. Nang ihain ng pagkain, nagulat ang sugo na si Peo Harmeng sa masaganang karne at prutas sa harapan niya. Sa sandaling ito, kumakain si Roland gamit ang dalawang maliit na patpat na tinawag niyang chopstick. Ipinagmalaki ni Roland na ang kasangkapang ito ay napakamura, malinis, at plano niyang ipakilala ito sa kanyang mga mamamayan. Agad na yumuko si Paolo dahil alam niyang kahit sa kuta ay bihira ang ganitong klaseng pagkain. Pagkatapos kumain, pumasok na sa usaping pangnegosyo si Peluo. Pinaalalahanan niya na lumagpas na sa deadline ang pagpapadala ng iron ore at ang kuta ay naghahanda na ng pagkain na ipapalit. Pero matalinong nagdahilan si Roland na ang minahan sa Hilaga ay bumagsak lang kaya may natitira silang production target para sa 2 buwan. Mariing tumanggi si Roland na ibigay ang natitirang iron ore sa kuta dahil ang pagkain na ipapalit ay hindi sapat para mabuhay ang kanyang mga mamamayan.
Ayaw na ayaw niyang mamatay muli sa gutom ang kanyang mga tao gaya ng 2 taon na ang nakakaraan. Kaya dapat itigil na ang sistema ng barter sa kuta. Sa wakas, inamin ni Roland na naibenta na niya ang iron ore sa Liyue gamit ang purong gintong barya para mas malaki ang kita upang makabili ng pagkain. Dito lang napagtanto ni Peiho na ang barkong nakadock sa pantalan ay mula pala sa Liyue. Pinaalalahanan pa rin ni Peluho na ang Liyue ay walang malaking capacity na bumili at kadalasan ay kalahati lang ang halaga ng binibili nila. Bilang kompromiso, nagbigay si Pelo ng bagong alok. Kung pumayag si Roland na bilhin ng kuta ang iron ore ng 30% mas mababa sa presyo sa merkado, sila ay parehong magkakaroon ng kita sa pangmatagalan. Pumayag si Roland sa alok na ito at pinuri ang galing sa pakikipagnegosyo ni Peo Luo. Nangako si Peo na kukumbinsihin niya ang 6 na malalaking pamilya na tanggapin ang bagong kontratang ito. Bago umuwi, pinaalalahanan ni Puwo si Roland kung gaano kapanganib ang paglalakbay kung pipilitin ng prinsipe ang kanyang mga mamamayan na lumipat sa Liyue sa taglamig. Pero mariing sinabi ni Roland na wala siyang planong magpalikas. Natatag siya na siya ay magtatayo ng pader, poprotektahan ang kanyang bayan mula sa mga halimaw, at gagawin ang lugar na iyon bilang bagong hangganan ng kaharian ng Hibaw. Muling pinaalalahanan ni Peluho na ang mapanganib na desisyong ito ay parang pagsasara ng daan para sa mga mamamayan. Pagkatapos, nagpaalam siya at naglakad sa malakas na ulan. Sa kuta ng Kang, agad na iniulat ni Peluho ang lahat ng pinag-usapan nila ni Roland kina Duke Ryan at ang mga opisyal na nakaupo sa mahabang mesa. Detalyado niyang sinabi na naibenta na ni Roland ang iron ore sa Liyue, bumili ng maraming trigo, at tumangging magpalikas upang labanan ang mga halimaw gamit ang kanyang bagong pader. Narinig ang ulat, tumawa at minamaliit siya ng mga opisyal doon. Akala nila si Roland ay isang batang walang magawa na tambak ng pangit na bato at basang putik na tiyak na guguho. Si Doc Ryan mismo ay nag-aakalang si Roland ay nagbabanta lang at si Peoluo ay naloko na. Para sa Duke, ang sitwasyong ito ay malaking bentahe. Kung gumuho ang pader, tiyak na tatakbo si Roland na nakayuko upang humingi ng tulong sa kuta. Sa kabilang banda, kung mamatay si Roland sa mga demonyo, automatikong masosolve ang problema nila. Nang tanungin tungkol sa totoong hitsura ng pader, matapat na ipinaliwanag ni PWO na nakita niya mismo na may proyekto ng pader sa gilid ng fog forest na mabilis ang progress. Maliit pa lang ito at sa palagay niya ay madali itong perforate kung dadaanan ng maraming halimaw. Samantala, sa lugar ni Roland, sa gitna ng malakas na ulan, tinipon ng prinsipe ang lahat ng mamamayan ng Bien Choi sa plaza para sa isang emergency announcement. Ipinaliwanag niya na ang sugo mula sa kuta ng Chang'e ay dumating upang makuha ang iron ore dahil gumuho ang minahan sa Hilaga noong 1 buwan. Inamin ni Roland na hindi niya kayang ibigay ang kota at humingi siya ng compensation na pagkain para sa taglamig. Sa kasamaang palad, ang hiling na ito ay diretsyong tinanggihan ng kuta. Pinaalalahanan ni Roland ang kanyang mga mamamayan tungkol sa malagim na taggutom noong panahon ng buwan ng demonyo 2 taon na ang nakakaraan. Lalo pat ang mga astrologo ay hinulaang ang taglamig ngayong taon ay tatagal ng higit sa 4 na buwan, kaya lalala pa ang banta ng kamatayan. Lumipat sandali ang eksena sa meeting room ng kuta ng Kang. Ayon kay Peluho, ang pagpapatayo ng pader ni Roland ay isang taktika lamang para pilitin ang kuta na gamitin ang pera ng Bien Choi. Siyempre, hindi pumayag si Doc Rayon na gano'n na lang siya pauutusan. Mariin niyang sinabi na sino man ang mag-insurekta sa kanyang teritoryo ay dapat parusahan ng mabigat kahit ito ay isang prinsipe. Balik sa plaza ng bayan. Ipinakita ni Roland ang tambak ng mga logistics tulad ng tinapay, keso, at tuyong karne na matagumpay niyang binili mula sa Liyue. Ginagarantiyan niyang sapat ang lahat ng stock upang mabusog ang mga mamamayan sa buong taglamig. Dahil sa pagtalikod ng kuta ng Chang'e, nagpasya si Roland na hindi na magpapalikas ang kanyang mga mamamayan at sa halip ay mananatili sa Bien Choi. Sinikap niyang kumbinsihin ang kanyang mga tao na ang mga hayop na demonyo ay ordinaryong hayop lamang na hindi aakyat sa pader na kasalukuyan nilang itinatayo. Bilang hakbang, nagbukas si Roland ng recruitment para sa isang militia na may alok na sweldo na 25 silver wolves bawat buwan plus 5 gold dragon na kompensasyon para sa pamilya kung may sundalong papatayin. Ang maalam na talumpating ito ay matagumpay na naging dahilan upang ang lahat ay magsaya habang itinataas ang kanilang mga kamay bilang senyales na handa silang lumaban. Pagkatapos ay sa loob ng mainit na silid malapit sa Furry Place, napagpasyahan ni Roland na ang hangin ay binubuo ng iba't ibang uri ng gas. May mga gas na nasusunog at may mga hindi. Nagtanong si Carter kung ano ang gamit ng natatanging eksperimentong ito. Sagot ni Roland na ang kaalamang ito ay maaaring magamit upang gumawa ng mas malaking apoy o, sa kabaligtaran, upang mas mabilis na mapatay ang apoy.
Pagkatapos ng klase, dinalhan ni Carter si Roland ng mainit na tubig at ibinalita na ang order ng snow powder at ice crystals mula sa Liyue ay ligtas nang nakuha. Nagtaka si Carter kung bakit nag-order ang prinsipe ng maraming bagay gayong walang okasyon. Nang marinig ito, ngumiti lang si Roland at nagdahilan na ang mga bagay na iyon ay gagamitin para sa susunod na eksperimento. Kinagabihan, nag-iisa si Roland sa kanyang silid at umiinom ng isang basong alak. Habang nakatayo siya at nakatingin sa bintana, biglang may misteryosong nakabalot na figure na lumitaw mula sa likuran at idinikit ang isang matalim na kutsilyo sa leeg ni Roland habang nagbabanta na huwag siyang gagalaw. Pagkakita sa simbolo, agad na naintindihan ni Roland kung sino ang kanyang bisita. Siya pala ay isang mangkukulam na nagngangalang Yeying. Sadyang dumating siya upang personal na magpasalamat dahil hindi binitay ni Roland ang dalawang mangkukulam na sina Ana at Nanawa. Inamin pa ni Yeying na minamanmanan niya si Roland mula pa noong isang linggo. Medyo nagulat si Roland nang malaman na siya ay minamanmanan. Ngunit sa halip na matakot, inanyayahan niya si Yeying na umupo sa kanyang kama. Dahil dito, nagtaka si Yeying dahil hindi man lang natakot si Roland sa mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-usisa. Ipinaliwanag ni Yeying ang dahilan kung bakit siya lumantad upang balaan siya na ang kanyang head of staff ay nilagyan ng lethal poison ang kanyang sleeping wine. Dahil ito ay bayad na sa kanyang utang na loob, naghanda na si Yeying na umalis. Pero bago umalis, sinabi ni Yeying na gusto niyang dalhin sina Arna at Nanawa sa Witches Guild. Isang lugar kung saan hindi na sila aapiin. Narinig ito, mariing tumanggi si Roland. Sa palagay niya ay nagbigay na siya ng kontrata at patas na pagtrato sa kanyang palasyo. Sinagot siya ni Yeying na hindi niya kayang ibigay sa kanila ang banal na bundok, ang tanging lugar kung saan makakamit ng mga mangkukulam ang walang hanggang kapayapaan. Kahit na ganito, ayaw pera ni Roland na pakawalan sila. 2 buwan na lang at darating na ang buwan ng demonyo. Sa panahong iyon, ang labas ng lungsod ay mapupuno ng snowstorm at deadly wild animals. Sa halip na sumuko, matapang na inalok ni Roland na lumipat at manirahan na lang sa kanyang lungsod ang lahat ng miyembro ng Witch Guild. Siyempre, mabigat para kay Yeying ang makarinig ng baliw na ideyang ito dahil siguradong hahanapin sila ng simbahan kung ito ay mabisto. Pero matigas si Roland dahil napakahalaga ng mga mangkukulam para sa kanyang malaking plano. Sa puntong ito, naghayag sa wakas si Jeng ng isang napakahalagang katotohanan na ang buhay ni Ana ay kasalukuyang nasa panganib. Sinimulan ni Yeying na ipaliwanag ang yugto ng maturity ng isang mangkukulam. Para sa isang babaeng naging mangkukulam bago mag-18, tuwing anibersaryo ng kanyang pagbangon, siya ay pahihirapan ng matinding sakit. Ang kanyang dugo at internal organs ay lalabas mula sa mga butas ng kanyang katawan at magiging black mist. Sa huli, ang natitira ay isang sunog na balat. Sa kasamaang palad, malapit na si Ana sa nakakatakot na yugto na ito at tanging ang Witch Guild lamang ang nakakaalam kung paano patasin ang kanyang tsansa na mabuhay. Narinig ang takot-takot na katotohanan ito. Napapikit si Roland at piniling sumuko. Pahintulutan niya si Yeying na dalhin si Ana para sa kanyang kaligtasan. Nagpasalamat si Yeying sa pangunawa ng prinsipe. Sa loob ng silid, narinig na ni Ana ang lahat ng paliwanag at nagpasalamat kay Yeying sa pagpunta upang iligtas siya. Pero pinal na ang kanyang desisyon. Ayaw niyang umalis kahit gaano kasakit ang parusang darating sa kanya. Sigurado siyang kaya niyang lampasan ito dahil gusto niya lang manatili sa tabi ni Roland. Nakita ang matinding determinasyon sa mga mata ni Ana, napapikit si Yeying at nagpa siya na pansamantalang manatili sa kastilyo. Nag-alok si Yeying na tulungan si Ana sa kanyang darating na araw ng maturity o kaya ay asikasuhin ang kanyang libing kung may masamang mangyari. Tinapatan siya ni Ana ng matalim na tingin, lubos na tiwala na siya ay mabubuhay. Matapos ang mabigat na pag-uusap, nagpaalam si Roland at bumalik muna sa kanyang silid upang magpahinga. Kinaumagahan, binuksan ni Ana ang kortina at ginising si Roland. Sa kalagitnaan nito, pumasok si Carter dala ang isang nakakagulat na balita na si TR, ang head of staff, ay natagpo ang patay pagkatapos mahulog mula sa balkonahe ng kanyang silid. Malinis ang katawan na walang senyales ng laban, kaya ito ay mukhang isang aksidente. Inutusan ni Roland si Carter na asikasuhin ang kanyang libing at maghintay sa study. Pagkaalis ni Carter, agad na nilapitan ni Roland si Yeying na kumakain sa kanyang silid at tinanong kung siya ang may gawa. Ipinaliwanag ni Yeying na si TR ay nagtago ng lason sa kanyang ngipin at nagpakamatay nang makita si Yeying. Napilitan si Yeying na peking aksidente para maitago ang ebidensya. Mula sa sulat na natagpuan, ang kapatid ni Cher ay ni-hostage ng kapatid ni Roland para pilitin ang pagpatay. Napangising mapait si Rolko nang marinig kung gaano katuso ang kanyang sariling pamilya. Lumipat sa meeting room, nagtipon sina Roland, Charter, at Barev.
Iniulat ni Barev na ang natitirang pera ng bayan mula sa pagbebenta ng iron ore ay 10 gold dragon coins na lang, sapat lang para mapagtagumpayan ang taglamig. Dahil dito, ang gastos para sa pagbuo ng milisya ay kailangan munang pondohan ni Roland. Idinagdag ni Charter na ang kota na 100 katao ay puno na, pero pessimistic siya dahil ang mga nag-apply ay magsasaka at magaspang na mga ngasulang na hindi marunong humawak ng espada. Nagmungkahi si Charter na humingi ng tulong sa mga kawal ni Demang Baulisi. Pumayag si Roland at inutusan si Charter na ayusin ang schedule ng pagbisita bukas. Pagkaalis ni Charter, naglaro ng chess sina Barev at Roland. Nagduda si Barev kung tutulong si Bulisi at pumayag si Roland. Sigurado siya na 70% ang posibilidad na tanggihan ang kanilang hiling at ipinadala lang niya si Charter para ay respeto ang katapatan nito. Pinaalalahanan ni Barrow si Roland gamit ang analogy ng chess. Kung mahina ang kanyang hukbo, tiyak na matatalo siya ng husto sa battlefield. Pero kalmadong inilipat ni Roland ang kanyang pawn. Lubos siyang naniniwala na ang ordinaryong taong lumalaban ay susi sa tagumpay. Nang tanungin ni Barrow tungkol sa sandata na gagamitin, agad na nagpakita ang screen ng disenyo ng mahabang baril. Lumipat sa blacksmith shop. Tinuruan ni Roland si Anna kung paano mag-weld ng bakal gamit ang kanyang magic. Pinahina ni Roland ang apoy at pinigilan ang init sa kanyang daliri. Matindi ang focus ni Anna at matagumpay na pinagsama ang bakal ng perpekto. Dahil sa pagod, lumambat si Anna at isinandal sa dibdib ni Roland. Kinagabihan, naghihintay si Wei Ying kay Roland sa kanyang silid. Nagpas siyang pansamantalang manatili upang protektahan sina Roland at Anna. Bilang regalo dahil pinayagan siyang manatili, inamin ni Ying na kinuha na niya ang blueprint ng baril mula sa study ni Roland upang ibigay sa ibang fire witch sa kanyang guild. Hinayaan na lang ni Roland ang kanyang likot dahil alam ni Ying na lubos na nagtitiwala si Anna kay Roland. Kinabukasan, sumakay si Roland at Carter sa kabayo patungo sa napakamarangyang bahay ni Demang Baulisi. Pagdating sa sala, sinalubong sila ng mataba at mabigat na alahas na si Baisi. Diretsong humingi ng tulong si Roland sa kanyang mga kawal upang protektahan ang lungsod. Tulad ng inaasahan, tinanggihan siya ni Bully ng mahinahon dahil pagod ang kanyang mga kawal sa pangangaso. Delikado rin ang laban sa mga halimaw. Bilang kapalit, naglabas si Polisi ng isang kahoy na kahon na may laman daw na military fund mula sa mga maharlika upang suportahan si Roland. Ngunit nang buksan, isang gold dragon coin lang ang laman. Nag-init si Carter dahil sa hayagang pang-iinsulto. Ngunit si Roland ay napakalmang tinanggap ang barya at umalis na agad. Pauwi, sobrang nagkasala si Charter at humingi ng tawad dahil napahiya si Roland. Sinabihan lang siya ni Roland na mag-relax dahil ito ay nagpapatunay na hindi sila maaaring umasa sa mga maharlika. Nang magtaka si Carter kung paano nila lalabanan ang mga halimaw nang walang tulong ng bihasang kawal, tumingin si Roland sa lambak at may pananalig na sinabing may sarili siyang paraan. Lumipat ang eksena sa paggawa ng higanteng pader. Doon, isang lalaking nagngangalang Fana ay sumama sa kanyang mga kaibigan. Inosenteng inamin ni Fana na pumunta siya rito para kumita ng 10 silver wool sa isang buwan plus libreng pagkain, puhunan para sa kanyang kasal sa kanyang nililigawan na si Swelly. Maya-maya, dumating si Prinsipe Roland kasama si Charter. Ipinahayag ni Roland na sila ay opisyal ng milisya ng Bayan Kui. Sila ay susonayin ng matindi sa loob ng 1.5 buwan. Bilang pampasigla, nangako si Roland ng dagdag na itlog para sa tanghalian dahil pumasa sila sa pagsubok ngayong araw. Bilang pinuno ng pagsasanay, hinirang ni Roland si Tifo, isang matapang na mangangaso mula sa tribo ng buhangin, bilang kanilang kapitan. Nangako rin ng prinsipe na magbibigay ng posisyon sa sinumang mag-excel, anuman ang kanyang estado. Nagsimula na ang unang pagsasanay. Inutusan ni Tevo ang lahat na tumayong tuwid sa militar sa loob ng 1.5 oras ng walang galaw. Sa kabila ng simpleng pagtayo, pinawisan sila ng sobra. Pagkatapos ng oras, bumagsak sila sa sobrang pagod. Sa kabilang banda, masaya pa rin sila dahil nakuha nila ang kanilang unang itlog. Habang nagpapahinga, nag-alinlangan ng ilan kung tutuperin nga ba ng prinsipe ang kanyang pangako. Nagtaka rin sila kung bakit isang dayuhan mula sa tribo ng buhangin ang hinirang na kapitan. Hindi nagtagal at dumating si Tartar dala ang mahalagang mensahe ni Roland. Tinupad ang pangako, ngunit bilang kapalit, nagbigay si Charter ng ikalawang round na pagsubok, tumayong tuwid muli ng 1 oras. Pero sa pagkakataong ito ay may mass elimination. Kapag may isang sumuko, mabibigo ang lahat at hindi makakakuha ng pangalawang itlog. Dahil sa mabigat na kondisyon, napabuntong hininga si Fana at nagpas siyang tiisin ng posisyon para sa dagdag na itlog. Samantala, sa observation post, mariing nagprotesta si Tartar kay Roland. Sa palagay niya, walang silbi ang pagsasanay sa mga ordinaryong tao na tumayo lamang para labanan ang mga halimaw.
Sa halip, dapat turuan na sila ng espada. Bilang tugon, tinanong siya ni Roland kung kaya ni Charter na gawing kawal ang ordinaryong tao sa loob ng 2 buwan. Sumuko si Charter at umaming kailangan niya ng 5 taon. Kaya gumamit si Roland ng ibang paraan dahil alam niya ang makatotohanang target na maaabot sa maikling panahon. Hindi lang iyon, nang suriin ni Starter ang schedule ng pagsasanay, laking gulat niya nang makita ang reading at writing. Paliwanag ni Roland na ang kanyang hukbo ay kailangang edukado upang mabilis at tama na tumugon sa utos. Pagdating ng tanghalian, maayos na pumila ang hukbo para sa kanilang pagkain na masarap para sa isang milisya. Ang menu ay may tinapay, inihaw na salmon, gulay na sopas, at pinakulo ang itlog. May isang lalaki pang napaiyak sa tuwa nang hawakan ng kanyang itlog. Kumain ng masarap si Pan at kanyang mga kaibigan at pumayag na tumayo ng ilang oras basta't araw-araw ay kumain ng ganito. Pagkatapos ng pahinga, nagbigay si Charter ng instruction sa afternoon training kay Tifo. Mula tanghali hanggang sa paglubog ng araw, ang lahat ay kailangang tumakbo sa paligid ng Bienchoy ng 3 beses. Pareho ang rule, lahat ng miyembro ay dapat makarating sa finish line pero pinapayagan silang magtulungan. Ang premyo ay 2 itlog para sa hapunan kung matapos ang misyon bago ang takip silim. Habang lumulubog ang araw, hinihingal na tumakbo ang hukbo sa lupa. Si Pan, na nasa limit na, ay bumagsak sa lupa. Napaiyak siya habang sinusubukang bumangon para sa 2 itlog. Sinisigawan siya ng kanyang mga kaibigan pero nanatili siyang nakahandusay dahil sa sobrang pagod. Paglubog ng araw, ang milisya ay pagod na nakahandusay sa damuhan. Tinanong ni Charter si Tifo kung lahat ba ay nakatapos ng 3 takbo. Sa ulat, 3 pa ang kulang. Hindi nagtagal, dumating ang natitirang hukbo mula sa malayo na nagtutulungan. Si Pan, na walang lakas, ay buhat ng 2 kaibigan. Pumutok ang sigaw nang makatawid sila sa finish line. Tumayo si Tartar at inihayag na pumasa ang lahat sa pagsubok ng araw na iyon. Sa gabi, nagdiwang sila sa paligid ng apoy. Sa gitna ng selebrasyon, nagkwentuhan sina Tifo at Charter na may isa pang session si Roland sa gabing iyon, ang emergency drill. Lumipat sa loob ng kastilyo, si Roland ay sinalubong ni Yeying. Nag-alok si Yeying na ubusin ang natirang karne ni Roland. Sinabihan siya ni Roland ng kaunti tungkol sa asal sa harap ng isang prinsipe pero yumuko lang ito ng may ngiti. Napagtanto ni Yeying na sinadya ni Roland ang hapunan para sa dalawa. Habang pinapanood niya si Roland na abala sa pagdrawing ng blueprint. Tinanong niya kung bakit ginagastusan niya ang milisya at tinuturuan sila. Paliwanag ni Roland na ang edukasyon ay magbibigay sa kanila ng dahilan upang lumaban. Nang tanungin kung ang guild ay lumalaban lang para sa pagkain, sinabi ni Roland na sa ngayon, oo. Ang lumaban para magkasamang mabuhay ay nakakapagod na. Kinabukasan sa kagubatan, ipinakita ni Roland ang kanyang bagong armas, isang baril, kina Charter at Tifo. Ipinaliwanag niya na ito ay mas mabagal mag-reload pero mas malayo at mas malakas kaysa sa crossbow. Ipinakita ni Roland ang gunpowder na mas malakas kaysa sa saliyo powder na hinaluan ng S-crystal. Nagbigay si Roland ng instruction, punitin ang bala gamit ang ngipin, ibuhos ang kaunting pulbura sa igniter, ilagay ang natira at ang bala sa bar aisles at siksikin ito ng stick. Sinubukan ni Tartar at tinutukan ng isang armor stand. Umugang ang putok na may makapal na usok at tumagos ang bala sa bakal. Talagang nagulat si Tartar sa lakas ng armas. Sinabi ni Roland na 2 pa lang ang baril pero ginagawa na ng panday para makadagdag bago ang buwan ng demonyo. Ibinigay ni Rola ang baril kay Charter. Gaano man kalakas ang isang armas, ito ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na lakas ay nasa pananampalataya at katapatan ng gumagamit. Inatasan niya silang gamitin ito upang protektahan ng Bienchoy at ang mga mamamayan nito. Sa kabilang banda, sa isang marangyang bakuran, sina Baulisi at Doc Ryan ay nagpaprakti ng archery. Habang pinagsisilbihan, pinagtawanan nila ang mga hakbang ni Roland kamakailan. Alam nilang ginagamit ni Roland ang alchemy powder para patibayin ang pader, bumili ng trigo, at bumuo ng milisya. Pero minamaliit nila ito dahil walang kwenta raw ang pagsasanay at itlog lang ang motibo. Sigurado si Duke Ryan na kapag taglamig na, iiyak si Roland sa kanila. Pumayag si Paulisi kahit alam niyang mahina ang pader at hukbo ni Roland. Sinabi ni Duke Rohan na wala siyang balak bigyan si Roland ng pagkakataong lumaban. Lumipat ang eksena sa milisya na tumatakbo sa hapon sa tulay na may sigaw. Sa likuran, isang lalaking may mangkok na buhok ay nakikipag-usap kay Brian. Humanga siya sa pag-unlad ng milisya. Dahil dito, hinikayat ni Brian ang kanyang kaibigan na sumali dahil magaling siya sa espada at siguradong pahalagahan siya ni Roland. Sa kasamaang palad, tumanggi si Mangkok. Masaya na raw siya sa kasalukuyang posisyon dahil ang mahalaga ay maprotektahan nila ang bayan.
Pagkatapos, nagpatuloy sila at sumama sa patrol. Kinagabihan sa isang kubo, may isang mahabang buhok na kapitan na nagtipon ng kanyang hukbo kasama sina Brian at Mangkok. Biglang nag-alok ang kapitan na gawin silang kawal. Ikinwento niya na ang kanyang tiyuhin na tiwala ni Duke Ryan ay nagbigay sa kanya ng espesyal na misyon. Dahil galit si Duke Ryan kay Roland, kailangan nilang sunugin ang kamalig ng trigo ng prinsipe para mapilitan siyang bumalik sa kuta. Kapalit nito, gagawin silang kawal at bibigyan ng teritoryo. Agad na tumanggi si Brian dahil ang taglamig ay tatagal ng 4 na buwan. Ang pagsunog ng trigo ay parang pagpatay sa mga tao. Ang masama, walang pakialam ang kapitan at iba pa sa mga mamamayan. Nang magprotesta sina Brain at kanyang kaibigan at magbabalak umalis, biglang sinaksak ni Wigo ang mangkok mula sa likuran. Nagulat si Brian at tinutukan ng espada. Dahil sa banta, napilitang sumama si Brian sa grupo ng kapitan sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad, nilapitan siya ni Higa at nagmayabang na ginawa na siyang kapitan. Maya-maya umakyat sila sa isang lumang balon at pumasok sa kastilyo ni Roland sa dilim nang hindi napapansin ng mga gwardya. Nang makarating sa bodega, biglang sumigaw si Brian para pansinin ng mga gwardya. Nagalit ang kapitan at inutusan ng kanyang tauhan na atakihin. Pero hindi nagpatinag si Brian. Mabilis niyang kinuha ang 2 espada at lumaban. Nagsimula ang mainit na labanan sa mga bar aisles ng trigo. Dito, matagumpay na napatay ni Brian si Wigo. Sa galit, tumalon siya at sumigaw na ipaghihiganti niya ang kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, habang nasa disadvantage si Brain, biglang sumulpot ang isang misteryosong figure at sinaksak siya sa dibdib. Bumagsak si Brain sa sahig na puno ng dugo. Ang figure na iyon ay si D, sugo ni Duke Ryan. Nagalit ang kapitan at hinugot ang kutsilyo para patayin si Brian. Pero bago pa ito mangyari, may babaeng nagsalita mula sa likuran. May isang babaeng nakatimang itim na biglang nakatayo na at matigas na nakatitig. Sa isang matang kumikinang na pula at berde, nagbabala ang misteryosong babae na alisin ang kanilang maruruming kamay sa kanyang tambak ng tuyong isda. Ilang sandali lang, nagising si Brian sa kama na may malalang sugat. Dinalaw siya ng prinsipe at pinayuhang huwag masyadong gumalaw. Pinuri siya bilang bayani na nagligtas ng pagkain ng Bien Choi. Pero umiyak si Bran at sinabing ang tunay na bayani ay ang kanyang kaibigan na namatay sa laban. Sinabi ng prinsipe na nahuli ng buhay ang mga salarin at umamin na. Nangako siyang bibigyan niya ng desenteng libing ang kanyang kaibigan at susuportahan ng pamilya nito. Hindi lang iyon, ginulat ni Roland si Brian nang sabihing gagawin siyang opisyal na kawal pagkatapos ng buwan ng demonyo. Pagkatapos, naglakad ang prinsipe kasama sina Baref at Carter upang talakayin ang insidente. Naghinala si Baref na si Doc Ray at ang kuta ng Changey ang nasa likod nito. Bagamat dapat bitayin ng mga salarin, sa Maharlika ay maaari silang bumili ng kapatawaran. Kaya nagpa siya ang prinsipe na bantayan muna ang kalaban at nag-utos kay Charter na papuntahin si Nanawa upang pagalingin si Brian. Lumipat sa throne room. Dumating si Baron Baulisi na may dalang kahon ng 50 gold dragon coins. Humingi siya ng tawad at sinubukang tabyusan ng kanyang pamangkin at si Dus. Nang tanungin kung ito ay plano ni Duke Ryan, nagdahilan si Baron. Pinasiyahan ng prinsipe na ito ay personal na kilos lamang. Pero sa halip na tanggapin ang pera, hinatulang bitayin sila. Nagulat si Baron at nagprotesta dahil ang kasalanan ng Maharlika ay mapapatawad ng Diyos. Pero malamig na sinabi ng prinsipe na ang trabaho niya ay ipadala sila sa Diyos. Pinaupo niya si Baron bilang saksi sa bitay. Sa entablado, inihayag ng prinsipe ang krimen ng dalawa at pinuri ang sakripisyo ni Brian at kanyang kaibigan. Pagkatapos bitayin, opisyal na hinirang ni Roland bilang kawal si Bra at kanyang kaibigan. Kinagabihan, nag-iisa si Roland sa balkonahe nang lapitan siya ni Yeing. Nagpasalamat siya kay Yeing sa pagligtas ng trigo. Ikinwento niya na nagtanong si Charter tungkol sa misteryosong tagapagtanggol pero itinago niya ang identity nito. Inalok niya si Yeing na manatili bilang kanyang lihim na gwardya na may sweldo na 2 gold coins sa isang buwan. 5-day workweek at paid leave. Nagulat si Yeing sa mga modernong termino. Tinanong niya kung bakit pinatay ng prinsipe ang mga Maharlika sa pangalan ng Diyos gayong lumalabag siya sa Diyos sa pagligtas kay Ana. Sagot ni Roland na ang nanghuhuli sa mangkukulam ay ang simbahan, hindi ang Diyos. Ang krimen ay krimen at ang batas ay nakadepende sa kung sino ang pinoprotektahan. Sa kanyang palagay, ang kanyang aksyon ay para sa kabutihan ng tao. Kung hindi ito maintindihan ng Diyos, hindi iyon Diyos. Nagpatuloy ang kwento sa isang military base. Nagalit si Dukri dahil pinatay ni Roland ang kanyang pamangkin. Gusto niyang salakayin agad ang Bien Choi pero pinigilan siya ni Peiwo.
Tatlong taktika ang ibinigay niya, lumikas ng mga tao at logistical, bantayan ang hangganan, at mag-ipon ng hukbo para sa lakayin pagkatapos ng buwan ng demonyo. Pumayag si Doc Ryan. Lumipat sa Choi. Ipinakilala ni Roland ang kanyang bagong imbensyon. Ang steam engine number 1, kina Charter at Ana. Pinainit ni Ana ang hurno gamit ang kanyang magic. Umiikot ang gears. Nagulat si Tartar. Inutusan ni Roland ang kanyang mga manggagawa na mag-install ng riles at ikabit ang steam engine sa mining cart. Simula noon, ginamit na ito para mapabilis ang transport ng iron ore. Nagbabala siya na laging bakante ang lugar bago maglabas ng steam. Sa ibang lugar, gumagamit si Anes at Sibo ng kanilang magic para mag-weld. Lumapit si Nanawa at nagtanong kay Ana kung hindi siya natatakot sa bangkay ng mga halimaw. Sinabi ni Ana na kakayanin nila ito at nakahanap na siya ng dahilan para mabuhay. Sana raw ay maging kapaki-pakinabang din si Nanawa. Biglang nagpanik si Ana nang pumasok si Brian na may emergency. Isang minero ang nasunog ang mukha dahil sa paglabag sa safety protocol. Inutusan agad ni Roland na tawagin si Nanawa para pagalingin siya. Nagbabala si Barev na mabubunyag si Nanawa bilang mangkukulam sa harap ng hindi mapagkakatiwalaang minero. Pero tumanggi si Roland na umatras dahil ayaw niyang matakot ang mga tao sa industrialization. Pagdating ni Nanawa, pinagaling niya ang minero. Sa halip na magpasalamat, natakot ang mga minero at sinigawan siya. Ipinagtanggol siya ni Roland at sinabing kasinungalingan ng simbahan ang lahat. Ang mga mangkukulam ay mahalagang kaalyado. Lalong uminit ang sitwasyon nang dumating si Baron Tigupayan, ama ni Nanawa, kasama ang kanyang hukbo. Sa throne room, hinarap ni Baron ang prinsipe. Nag-away sila ni Charter pero pinigilan ni Roland. Nagulat si Baron nang malaman na ginagamit lang ang kapangyarihan ng kanyang anak. Hindi siya pumayag na manatili si Nanawa pero pagkatapos ng mahabang usapan at makita ang pagpapahalaga ng mga tao, pumayag si Baron na makipaglaban para kay Roland. Ipinakita ang montage ng paghahanda sa laban. Sa loob ng mainit na silid, nag-alok si Yeing kay Nanawa ng fish cake. Tinanong niya si Ana na sumama sa kanya sa Jujing Mountains, isang lihim na lugar ng mga mangkukulam dahil natatakot siyang hindi mabuhay si Ana sa taglamig. Pero tumanggi si Ana. Ikinwento niya ang kanyang madilim na nakaraan at sinabing si Roland ang kumuha sa kanya mula sa impyerno. Sinabi ni Yeing na kailangan nilang hanapin ang banal na bundok para sa tunay na kalayaan. Pero sagot ni Ana na nahanap na niya ang kanyang banal na bundok, ang tabi ng prinsipe. Sa marubdob na paninindigang ito, nagsimula ng bumagsak ang nyebe sa kastilyo, at dito na nagtapos ang kwento.